Naaalala nyo ba si Mike Romero na isang content creator? Siya lang naman yung dating nag-post sa kanyang Facebook account. Gaya na nakikita nyo sa screen, headshot kung saan yung bogo ay mayroong arrow na nakaturo pababa sa ulo ni Mr. President. Bogo nga, ibig sabihin sa Bisaya ay bobo. So dito, hindi naintindihan ng Marcos administration. Kaya nga sinabi ni Mike Romero na headshot, tapos nakaturo yung arrow pababa na ang word ay bogo. So ibig sabihin, sa akin sa pagkakaintindi ko, kung ako'y Bisaya, headshot ng bobo. Ngayon, heto yung kwento. Binulgar nga ng content creator na ito na si Mike Romero ang tunay na katauhan ng NBI senior agent na si John Mark Calilong na ngayon ay witness ng prosecution team. At ano nga ba ang naging pakay nito kay Mike Romero? Ayon sa kanya, a man who go in my house and arrest me without court order and also without warrant. NBI agent Calilong nagpapanggap na nagpapaayos ng laptop sa akin that time. At dito nga ipinahayag na ni Mike Romero na matagal na siyang umanong may kutob na balak siyang gawing witness laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga akusasyong pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo. Heto ang kanyang statement. Honestly, regarding the issue involving me over the past few months, specifically the period before this, Calilong, one of the NBI picked me up. I already had suspicions and anticipated something might happen. I could tell from the actions and captions of BBM's vloggers that they were portraying me to the public as someone Vice President Sara had allegedly hired to assassinate BBM. Their plan was essentially to use me as a witness against Vice President Sara Duterte. However, the plan failed because they moved in before fully conducting a background check on me. They realized they couldn't proceed with their scheme as intended. That was my assessment at that time. I didn't make a statement because, in my view, it was not the time for me to present my side. In the case of my comments, when BBM is in Bogo City Hall, and I posted an image caption na headshot ni BBM sa word na Bogo, Visayan language. But before that, I have two viral case that they start me to make a program. As an IT expert, I have my expertise also to look what happenings from beginning. For those who are not fully aware of the case I had with the NBI past month, you can search for my name on social media or Google. So ayan, malinaw, base kay Mike Romero, ay suspecha naman niya noon pa na parang balak siyang gamitin daw ng administrasyon na ito laban kay Vice President Sara. Kaya nga lang daw, hindi sila nagtagumpay. At ang isang certified DDS naman na si Sir Jack, nagbahagi din ng kanyang statement na mayroon pang kaakibat na picture. Ang sabi niya, eto yung agent na isa sa nag-interview sa akin nung pumunta ako sa NBI para harapin yung sabina ko. Ha ha ha, witness ka pala? Daming racket, idol ha? So ngayon napapaisip ang taong bayan, ang netizen, kung talaga bang witness itong NBI agent na ito. Ngayon lumalabas na parang questionable talaga ang pagiging witness ng NBI agent na ito. Hindi ba kaka-oath lamang nito ni Calilong? Grabe naman pati yung 2 weeks lamang na training ay expert ka na. Ngayon ang tanong, may credibility ba itong NBI agent na ito na si Calilong na maging witness ng prosecution team? Kasi kung totoo itong ibinulgar ni Mike Romero na dating inaresto daw ng NBI na wala daw court order. At ito nga, naging
witness na ng prosecution team. Abay kung totoo ang pagbubulgar ni Mike Romero, abay maaaring maging madriyagan na naman ito. Malaking question ang kanyang kredibilidad. Sa tingin ninyo, naniniwala ba kayo na isang digital cybercrime expert na agad itong NBI senior agent na si Kalilong? 2 weeks pa lamang ang kanyang training at matibay ba na ebidensya laban kay Vice President Sara ang mga screenshots lamang at kanina nga hindi pa nakapag-provide ng original ang prosecution team. Malinaw na parang fabricated documents ang kanilang naipresenta kanina sa impeachment trial. Malinaw naman kasi na kapag meron kang photocopy or xerox ng isang bagay, meron kang pinagkopyahan o pinanggalingan na orihinal. Kaya't mali ang sinabi kanina ni Attorney Ligutan na ang xerox or photocopy ay makakonsider mo na original. So naipresentang video kanina ng NBI agent na ito. Sa tingin ninyo, napatunayan ba na nagkaroon ng kontratahan o nag-contract itong si Vice President Sara ng isang assassin para sina BBM, Liza Marcos at Romualdez? Hindi ba doon sa na-play na video kanina, matagal na naman talagang alam ng taong bayan yun. Alam din ni Vice President Sara at ng taong bayan na yung sinabi doon sa video ay sinabi naman talaga ni VP Sara at hindi naman yun itinanggi. Nag-expect pa naman ng taong bayan na mayroon talagang pasabog ang prosecution team sa grave threats daw di umano ni Vice President Sara. Kaso, wala naman palang pasabog na ebidensya. Yung mga sinabi ni VP Sara noon sa video sa mga press conference, yun lang yung ginamit nila. Hindi nila napatunayan na si Vice President Sara ay nangontrata ng isang assassin. At saka isinama pa doon sa testimony ng witness nila ng NBI agent na ito, yung sinabi ni VP Sara na ipahuhukay yung labi ni dating Presidente Marcos Sr., yung tatay ni BBM. Ipahuhukay at itatapon sa West Philippine Sea. At bigla naman naging ipokrito itong mga kakamping na ito. Hindi ba noon nga, ililibing pa lamang sa libingin ng mga bayani? Grabe na yung mga reaksyon ninyo, grabe yung pagtutol ninyo na ayaw nyong ipalibing sa libingin ng mga bayani yung labi ni Marcos Sr. Tapos ngayon na huhukayin naman ni VP Sara yung labi ni Marcos Sr., ayaw nyong pumayag. At ano pa kaya ang natatagong lihim sa katauhan ng NBI agent na ito na si Kalilong? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.